Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Teo Moreno tungkol ito sa nakakalungkot na pahayag ni Tatay Digong sa pag-uusap nila ni Attorney Kaufman. Ito, Attorney Kaufman in his closing statement said, sa confirmation of charges na tapos na kahapon, yung closing statement na Attorney Kaufman nakakabagbag damdamin. So, party lang ito sa closing statement. We, ibig sabihin si Attorney Kaufman and the defense team, kausap nila si Tatay Digong. We showed him some photographs of his family. We showed him photographs of his youngest daughter, Veronica Kitty, who writes to him every day, so often that the letters are piling up in his room. His face starts to light up. We showed him pictures of civic events in the Philippines with Sebastian Baste and Paulo Pulong. He laughed and told us what he remembers of their days as young men in Davao. We showed him pictures of Inday Sara greeting the enthusiastic crowds of the people and the Philippines. And then, finally, his face beamed with pride. Tapos, ito yung sinabi ni Tatay Digong, I was a faithful servant of the people, and that is how I wish to be remembered. I have now accepted my fate, and I realize that I could die in prison. So, kahit si BP Sara, nabanggit din niya yan na posibilidad na doon na mamamatay sa kulungan ang ating Tatay Digong. At si Tatay Digong is natanggap niya na yung kanyang destiny na baka doon na lang siya mamamatay, okay na sa kanya. But then, ang kanyang pride, alam niya, he has served the people of Davao and the whole Filipino nation with pride, with the best he can. And ako, tayong mga DDS, we can attest na patunayan natin yan na we have the best president sa ating bansa in the person of ating Tatay Digong. And he will be remembered as such. Ilang presidente na naabutan ko, 66 years old na ako ngayon. Magsaysay. Diosdado Macapagal, Marcos Sr., Cory Aquino, Fidel V. Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Pinoy Aquino, Tatay Digong, and then itong Marcos Jr. ngayon. Sa aking experience, talaga ang pinaka-the best sa kanila ang ating Tatay Digong. And habang nasa mundo pa kong ito, hindi ko talaga makakalimutan yung mga nagawa niya sa ating bansa. At ipapasa ko ito sa aking susunod na henerasyon, ang aking mga apo. I have 4 grandchildren. Yung dalawa, nasa high school na, nakakaintindi na, sa pag-uusap namin, ipinapasa ko yung aking karanasan sa isang pinaka-the best na president, which is ang ating Tatay Digong. And they're just, yes, Lolo. Yes. And dahil lolo nila kung papaniwalaan. And then yung pangalawa kong apo, second oldest apo, sabi niya, Lolo, what do you think of Bongbong Marcos Jr.? Is he a good or bad president? Bigla niya akong tinanong. And then,
Binalik ko ang question sa kanya, how about you? What do you think of him? Is he a good or bad president? Sumagot siya, he's a bad president. He's a bad president. No. Why did you say that? What's your basis in telling Bongbong Marcos as a bad president? I'm always hearing you in your blog. That's what you're telling in your blog. So I believe it. He's a bad president. Ayun. Yeah. The worst and the best. Walang utang na loob. Nung EDSA 40th anniversary, walang klase. Briniping ko ang aking mga apo, bakit walang klase? Ano ba talaga ang nangyari sa EDSA? Pinaliwanag ko. Inimemphasize ko yung kabayanihan ni Marcos Sr. na kaya naging peaceful revolt ang EDSA dahil ang Marcos Sr. hindi niya ipinaglaban yung kanyang pagiging presidente. Pwede man siyang lumaban. Handa kami noon. Tinyente na ako noong 1986. 99% of the armed forces loyal sa kanya, handa naming ipaglaban. Kaya lang sabi niya, do not fire on the crowd. Sabi niya kay General Baer. You disperse them peacefully. Ganun. So, nung makita ng Marcos Sr. na there will be bloodshed, kung hindi siya alis, kaya umalis ng kusa. Yun ang greatest legacy ng isang Marcos Sr. Kaya to me, kung mayroong mga best president, one of them, of course, ang pinaka-the best, Tatay Digong, isa na yan ang Marcos Sr. But itong anak niya, the worst president. We have the biggest corruption in our nation's history nangyari itong kapanahonan ng Marcos Jr. Kaya, grabe, pagkabudol ko, budol ninyo, akala natin noon is magiging mabuti siyang presidente. Kaya lang, it turned out ngayon, wala. Bagsak ang ating ekonomiya, foreign investors, wala na, trabaho, kakaunti, humihirap ang Pilipino, maraming nagugutom. So, anyway, may pag-asa pa naman. 2028 ang ating VP Inday Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Tulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang balay ni Kuya sa tagaan na Mugiro, so mag-atop na siya. Siya nang gitangtang ang ilang mga atop nga silupin lang. Dimulis kay kano mo ginapang. Mga silupin lang, so kuwao na. O, kilagid ka tuig nga ang ilang balay, inaan lang ang itsura o. Mga silupin lang. Ano ni ang ilang kahintang o, makita gid nato nga lisod gid kayo ang ilang pagtuig. O, nagatulog na gani ang mga tubig, kaya naputok lagi sa silupin. So mga gabok na gid kaayo ang silupin o. Ang mga tubig o. So ang inyong gabuhaton ra Nicole kada naamoy makita nga silupin inyong iatop. Oo, ana lang. Iatop then mulagi magulan ay. Mulan ga maputos gyapon. Dapat digira ni kilis sana og ibungtag ko na lang gay ni kilis. Silupin. Ilang mga kusina. Sa tangon ang atop pero ang tubig oh. Atop nga silupin na. Apaan? Karon naman sa pagtanggal maga-atop nagpod si Angkol. Ay nakuha naman tong iyang atop ng mga silupin lang. O
karon human na gyud ang pag-atop sa balay ni Uncle. So maayo na gyud nga tan-awon oh. So maayo na gyud. Salamat sa nagtabang sa sin o salamat sa Ginoo nga siya ginagatag sa amo o nagiya sa nagatag sa sin. Nga wala na ito nga mong kuan ni silupin. Maayo na. Oo. Dako kay mong pasalamat sa nagtabang sa amo nga na sa Ginoo. Salamat kayo ko. Maayo na gyud ang atop ni Uncle karon.